Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, mga ginigiliw, ang patungkol po sa John, no? Napag-aralan po natin kahapon ang patungkol po sa isang lalaki na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo na hindi man lang siya nagpasalamat, no? Hindi man lang niya pinuri ang ating Panginoong Hesukristo despite sa tagal ng panahon na siya ay may karamdaman, pero nung nakaranas po siya ng kagalingan, no? Imagine 38 years of suffering, pero nung pinagaling siya ng ating Panginoong Hesukristo, ay parang walang nangyari, no? Hindi man lang siya nagpasalamat, nagpuri, nagsamba sa Diyos, katulad ng mga ibang mga pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, na sila ay grabe ang kanilang pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil nakaranas sila ng kagalingan, mga ginigiliw. No? So dito, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang kapangyarihan ng anak. No? Ang kapangyarihan ng anak, no? Makikita po natin dito, mga ginigiliw, na ang kapangyarihan ng anak ay kapantay ng kapangyarihan ng kanyang ama. Marami po ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, marami po ang hindi kumikilala ng kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw. Hindi ko po alam kung ano po ang kanilang pamantayan, bakit hindi po nila kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po nila kinikilala ang kanyang pagka-Diyos. Kasi kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, no, makikita po natin dito ang mga kataga na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, na sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay may kapangyarihan na kapantay ng kanyang ama, mga minamahal. So makikita natin dito, mga ginigiliw. Alam niyo kung Diyos na bumaba ang Diyos, no? Si God, si Lord, bumaba siya na Diyos na hindi tao. Opo, na hindi siya nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang mabubuhay sa atin, lahat tayo mamamatay. Oo. Lahat po tayo mamamatay, mga ginigiliw. Si Moses nga, hindi niya makita eh. Kasi lahat ng makakakita sa Diyos, mamamatay. Opo. Yung kalwalhatian nga ng Diyos, pag pumupunta si Moses sa bundok, no? Yung kalwalhatian ng Diyos napupunta sa kanya. Kaya pagbaba ni Moses sa bundok, yung mga nakakakita sa kanya, nasisilaw sila. Dahil yung kalwalhatian ng Diyos ay napupunta kay Moses. Opo. How much more kung Diyos na bumaba ang Diyos? Wala na pong mabubuhay sa atin. Oo, kasi hindi tayo karapat-dapat na humarap sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Kaya't ang ginawa ng Panginoon, ang tanging paraan ng Diyos upang maabot niya ang tao, kailangan niya pong magkatawang tao. Opo, kailangan niyang magkatawang tao, yung kanyang espiritu, mga ginigiliw. Kailangan niya pong magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po siya ipinanganak na mayaman. Opo, ipinanganak po siyang mahirap.
Kung natatandaan niyo po yung sinasabi ko na kung bakit nagkatawang tao ang Diyos na mahirap, upang sa ganun ay maranasan niya, makita niya kung ano ang pinagdadaanan ng tao. Opo, yung mga hirap, yung mga circumstances natin sa buhay, di ba? Kaya naranasan lahat ito ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao na Diyos. Naranasan niyang nagutom. Naranasan niyang umiyak. Diba? Naranasan niya po lahat yan. Opo. Naranasan niyang napagod. Kung ano yung pinagdadaanan natin na hirap, mga ginigiliw, naranasan po lahat yan ng ating Panginoong Jesucristo. Naranasan niya ang lahat ng ito. Upang sa ganon, mga ginigiliw, ay makita niya yung pinagdadaanan natin. Pero, kung nagkatawang tao na mayaman ang Panginoon, yun po kasi ang ine-expect ng mga dalubhasa sa kautusan. Opo, ang alam po kasi nila na darating mayaman na Diyos. Yung marami siyang tauhan, nakaupo lang siya sa trono, yun kasi ang pagkakalam nila. Opo, pero baliktad yung inaasahan nila na dumating. Kasi kung gano'n, mga ginigiliw, no? Na dumating na mayaman ang Diyos, mga ginigiliw, paano niya po tayo huhusgahan, di ba? Hindi niya alam yung hirap na pinagdadaanan natin, di ba? So yung attention lamang niya, nakapokus lang sa mayayaman. Opo, kasi hindi niya naranasan ng kahirapan eh. Opo, kaya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, He is a God of grace and justice. Opo, siya po ay Diyos ng grasya, Diyos ng awa at hustisya. Mga ginigiliw, walang mayaman, walang mahirap. Opo, walang palakasan sa Panginoon. Opo, wala pong palakasan sa Kanya. Hindi porket mayaman ka na, mas malapit ka na sa Panginoon. Hindi porket matalino ka na, mas malapit ka na sa Panginoon. Hindi po. God is a God of grace and justice. Makatarungan po at may hustisya po ang Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, ang gusto kong idiin dito, bakit hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo bilang nagkatawang tao na Diyos at tao? Kung babasahin po natin, himay-himayin po natin ang salita ng Panginoon, babasahin po natin sa Colossians 1:15, napakalinaw ang sinasabi ng salita ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang larawan, no? The image, larawan ng Diyos na hindi nakikita, the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kung nakita natin ang ating Panginoong Jesucristo, nakita na rin natin ang Diyos. Yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, although hindi natin siya nakita, literal, mga ginigiliw, pero meron po siyang iniwan. Meron po siyang iniwan sa atin upang makilala po natin at makausap natin siya. Makikilala natin at makausap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dito niya ipapakilala ang Kanyang sarili. Hindi niya po ipapakilala ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bagay. Sa mga kahoy na nililok ng tao. Kundi ipinapakilala po ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kung gusto mong magkaroon ng ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, kung gusto mong makilala ang Diyos na nagkatawang tao, basahin mo ang Kanyang salita sapagkat ang Kanyang salita ay buhay. My word is a spirit, sabi niya po sa John 6:63, ang aking salita ay espiritu. Ito ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na kapangyarihan nung siya po ay umakyat sa langit. Opo, ito po. Kaya nga, I remember yung pinuntahan po namin sa Kalinga, no, nung nagmi-ministry po kami doon.
Kaya medyo nabigla po yung mga tao nung sinabi po ni Daddy Fabricius, yung mentor ko po na pastor. Your God and my God is different, sabi niya. So sino bang hindi mabibigla yung sasabihin ng isang pastor na yung Diyos mo at Diyos ko ay magkaiba? Kasi yung mga tao ang pinapaniwalaan nila na Diyos yung bagay na nakikita nila. Opo. Sinasabi niya po, napakalinaw ang sinasabi niya po sa John 4:23. Subalit ngayon na nga, sabi po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon na nga, sabi niya, na dapat nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, sabi niya po. Ano ba ang Espiritu at katotohanan na sinasabi niya? God is a Spirit. Ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon at ang katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya iyon ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat po natin sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yung Espiritu na yon ay naging katotohanan at ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14:6, ako ang tamang daan. Di ba? Ako ang buhay at ako ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. So yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, yung katotohanan na yan, masusumpungan lamang po natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Wala pong ibang makakapagbago sa buhay ng isang tao. Opo. Maliban kung wala ang salita. Hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya na sinasabi ng tao, may faith ako, may pananampalataya ako, pero hindi naman nila kinikilala ang salita ng Panginoon na siyang pinanggagalingan ng pananampalataya ng tao. Wala pong ibang ibinigay ng Diyos na pinanggagalingan ng pananampalataya, mga ginigiliw, kundi nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Romans 10:17. Hindi niya po sinabi na ang faith natin nanggaling sa bagay na nakikita natin. Kasi kung ang pananampalataya mo ay nanggaling sa isang bagay na nakikita mo, hindi na po faith yun. Opo, hindi na po faith yun. Kasi ang pananampalataya, hindi mo pa nakikita ang isang bagay, pero naniniwala ka ng mangyayari at mangyayari yun. Kasi ang version kasi ng mundo, ang alam nila na faith, makikita mo yung bagay. Makikita mo yung isang kahoy o rebulto. Hindi po yun pananampalataya. Opo. Kaya, to see is to believe. To see is to believe sila. Hindi po yun ang version ng Diyos. Ang version ng Panginoon, ang version ng Biblia, ng salita ng Panginoon, believe and you will see. Maniwala ka at makikita mo. Sabi niya, hindi niya sinabi na to see is to believe. Paano mo sasabihin na pananampalataya pag nakita mo ng isang bagay? Hindi na po yung pananampalataya. Opo, hindi na po yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nasa Romans 10:17 po. Kaya kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na meron kang pananampalataya sapagkat ang pinanggagalingan ng pananampalataya natin ay nagsisimula po sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng salita ng Panginoon. Opo, ang pananampalataya po, yan ay regalo po ng Panginoon. Opo, kagandahang loob po ng Panginoon ang pananampalataya. Hindi po natin, huwag po nating sabihin na may pananampalataya tayo pero hindi natin kinikilala ang salita ng Panginoon. Opo. Kaya ito po palagi ang binibigyang diin ko araw-araw. Yung salita ng Panginoon. Kung wala po ang salita sa buhay natin, no? Opo. Kung wala po ang salita, hindi po natin alam kung ano po yung ginagawa natin araw-araw, 'di ba? Alam nyo kung inumpisahan yung basahin ang salita ng Panginoon, lalong-lalo na kung
mabasa niyo po yung Matthew 5, 6, 7, makikita mo yung sarili mo, makikita natin yung sarili natin na sobra tayong marumi at makasalanan. Na hindi talaga tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero salamat dahil dumating ang ating Panginoong Jesucristo, no? Na siya ang isinugo ng Diyos ng kanyang anak upang abutin tayo. 'Di ba? Upang tayo ay maabot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, mga ginigiliw. So dito balikan ko po ang kapangyarihan ng anak, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Na marami po ang hindi kumikilala ng kanyang pagka-Diyos. 'Di ba? Dahil sinasabi ng mga tao, no, na pinapantay daw niya ang kanyang sarili sa kanyang ama. Uulitin ko na naman po para maintindihan niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, siya ang larawan ng kanyang ama. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. Basahin niyo po sa Colossians 1:15. Kaya kung gusto mong makilala yung katangian, the attributes of God, basahin niyo po ang salita, nandito po lahat. Kung gusto mong makipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo, kung gusto mong magkaroon ng ugnayan sa Kanya, basahin niyo po ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga ginigiliw, marami ang nagbabasa ng Biblia. Sa totoo lang po, marami din po ang nagbabasa. Pero hindi nila alam na sa ganitong pamamaraan, dito sila kinakausap ng Panginoon. Opo. Hindi nila alam na kinakausap sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Opo. Dito lamang natin mararanasan na magkaroon ng ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, pag binabasa po natin ang salita ng Panginoon, magiging tama lahat ang nilalaman ng ating panalangin. Magiging tama po. Opo, kasi kung binabasa po natin, no, ang salita ng Panginoon, ang ipapanalangin natin ayon sa kapayagan ng Panginoon, ayon sa kanyang pinahayag sa atin. Pero kung wala tayo sa salita, puro hingi lang ang panalangin natin, Lord, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng bahay, gusto ko ng magandang asawa, gwapong asawa. Puro yung material na bagay ang hinihingi natin. Hindi po yun tunay na panalangin yun. Pero pag binabasa po natin ang salita ng Panginoon, sasabihin niya po sa atin kung ano yung tama na ipapanalangin natin. Opo, sasabihin niya po. Mga ginigiliw. Sapagkat, alam mo kung tama yung panalangin mo sa Panginoon, hindi mo na kailangang hingiin pa yun. Alam na ng Panginoon yung pangangailangan mo. Sinabi niya dito mismo sa kanyang salita. Alam na niya kung ano yung pangangailangan mo. Opo. Kaya sabi niya po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin natin, no? Hanapin natin ang katuwiran ng ating Panginoon, mga ginigiliw. At lahat ng mga bagay ay ibibigay niya po sa atin. Yun pong sinasabi niya, seek first the kingdom. Hanapin natin ang kanyang kaharian. Ano ba yung kaharian na sinasabi niya po, mga ginigiliw, sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God. The kingdom of God is Jesus Christ. Opo. Jesus Christ is the kingdom of God. And in His righteousness, Jesus Christ is the righteousness of God. Opo, ang ating Panginoong Jesucristo po, siya ang katuwiran ng Diyos. Amen? Opo. Kaya kung gusto mong malaman, makilala ang katuwiran at the righteousness of God, nandito po siya sa kanyang salita. Yung kaharian, the kingdom and righteousness of God, nandito po siya sa salita. Dito po natin matatagpuan yung righteousness and kingdom of God
sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita, mga ginigiliw. Kaya kung gusto mong maranasan ang himala, gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, basahin po natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Ito po, 9 na taon na po mula nung nakilala ko po ang Panginoon, mga ginigiliw. Ito po ang nagbago sa aking buhay. Opo, ito po. Wala pa akong natandaan kahit isang araw na hindi ako nag-absent na nagbasa sa Kanya. Inaraw-araw ko po itong binabasa. Dahil naniniwala ako na ito lamang ang taming paraan ng Diyos upang magkaroon kami ng pag-uusap, magkaroon kami ng relasyon, mga ginigiliw. Opo. So dito sa paraan na ito, kaya kung napapansin nyo po, mga ginigiliw, ang binibigyang diin ko po araw-araw ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Hindi po magiging tama yung pananampalataya po natin kung wala po ang salita sa buhay po natin. Shout out po kay Pastor Emmanuel Peralta na nanonood po, kay Ma'am Precious Mansibang, kay Mami Leti Gimayen, salamat po sa panunood, at sa lahat po ng nakasubaybay sa gawain na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo, kaya napapansin nyo po mga ginigiliw na hindi po ako lumalayo. Kahit paulit-ulit na sinasabi ko yung salita, walang silbi na nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Ang daming theological terms na sinasabi natin, pero hindi naman nila alam ang pinanggagalingan ng pananampalataya. Oo, ang dami-daming sinasabi na bagong kapahayagan, pero hindi naman natin binibigyang diin ang salita ng Panginoon. Ito po ang pinakamainam, pinakamahalaga sa buhay natin, sa araw-araw. Iyon ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ito ang tunay na buhay, mga ginigiliw. Diba? Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, inuulit ko po yung sinasabi niya po sa John 4:23. Subalit ngayon na nga na dapat po nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yung Espiritu at katotohanan, dahil siya, binabanggit niya ang kanyang sarili na siya ang Espiritu ng Diyos at siya ang katotohanan ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? He is the Spirit and truth. Yan ang sinasabi niya po sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Kaya yun ang kadahilanan kung bakit sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na meron siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Dahil ibinigay na sa Kanya ng Kanyang Ama, mga ginigiliw, upang siya ang mag-dominate, siya ang may kapangyarihan na sa lahat ng bagay, mga ginigiliw. Kaya kung babasahin po natin ito sa John 5, no? 19, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa Kanya ng Ama upang kayo'y mamangha, sabi niya po, mga ginigiliw. So, ang ibig sabihin po dito ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo na He has an equivalent authority with His Father. He has an equal authority with His Father. Na meron siyang
parehas na kapangyarihan sa kanyang Ama. He has a unique relationship with His Father. Kaya nga sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, sabi niya po, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga po natatandaan niyo po yung sinasabi ko po noon, mga ginigiliw, no? Alam niyo kung binabasa niyo po ang salita ng Panginoon, malalaman niyo po na ang lahat ng nangyayari sa mundo ay kalooban ng Panginoon. Kung bakit may bagyo, mga ginigiliw, kalooban po ng Diyos kung bakit may bagyo. Opo. Kung babasahin niyo po, sino bang may akda ng lahat ng ito? Ang may akda ng lahat ng ito ay Diyos. Pero kaya niyang pigilan ang bagyo. Kaya niyang pigilin dahil siya ang lumikha nito. Opo. Kung wala ang Diyos, wala. Sira na yung mundo na ginagalawan natin. Siya nga ang, kung babasahin niyo po sa Job, sa Isaiah, yung mga planeta baka nagkuhan na sila. Di ba? Opo. Nagdidinong parda ko man lahat na wala ng kaayusan ang mundo. Inayos niya lahat, yung mga planeta, yung mga bituin sa langit. Nasa kaayusan sila dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Opo. Basahin niyo pa dito. Sino ba ang nakakaalam ng bilang ng buhangin sa dagat, mga ginigiliw? Ang Diyos, alam niya ang bilang ng buhangin sa dagat. Nandito po sa salita ng Panginoon. Baka yung pagganyan mo lang ng buhangin sa dagat, hindi mo na kayang bilangin yun eh. Pero sa Kanya, alam niya lahat. Tayo pa kaya? Alam niya po lahat ang nangyayari sa atin. Dahil siya ang Diyos. Kahapon, ngayon at bukas, alam niya lahat ang mangyayari sa hinaharap, mga ginigiliw. Yun po yung Diyos na nanggaling mismo dito sa salita. Yung Diyos na sinasamba natin, mga ginigiliw at mga minamahal. No? Kaya balikan po natin yung bagyo na sinasabi ko po. Kung sino-sinong santo ang tinatawagan natin. Opo. Ang tatawagan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Dahil siya ang may control ng lahat, siya ang may akda ng lahat. Alam niyo kung bakit may bagyo? Kung bakit may bagyo, mga ginigiliw. Ako nga nagpapasalamat ako kung bakit may bagyo eh. Nagpapasalamat ako kung may bagyo dahil nagbibigay ito ng babala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Binibigyan niya tayo ng babala, nagbibigay siya ng warning sa atin upang tayo ay bumalik sa Kanya. Kasi marami po ang nakalimot sa Kanya. Yung mga tao, much of their time is taken up with their work. Nakapokus na sila sa kanilang trabaho. Nakalimutan na nilang bumalik sa Panginoon. Di ba? Nakalimutan na nilang magsamba. Konting oras lang naman ang hinihingi sa atin ng Panginoon, di ba? Oo, yung linggo, kahit konting oras lang ng pagbabasa natin ng Kanyang salita sa umaga, enough na po yun, mga ginigiliw. At iniisip natin siya palagi. Kaya nga sinasabi ko, yung bagyo na yan, blessing po yan sa atin upang paalalahanan tayo na tayo ay babalik sa Kanya, upang tayo ay tatawag sa Kanya. Opo, kung walang bagyo, ibig sabihin, mga ginigiliw, kinalimutan na tayo ng Panginoon. Kaya ang pamamaraan ng Diyos upang bigyan tayo ng babala, upang bigyan tayo na babalik sa Kanya, upang bigyan tayo na tatawag sa Kanya, pinapadaan niya sa mga pagsubok na ito, sa mga unos na ito sa ating buhay, upang sa ganon tayo ay tatawag at babalik sa Kanya. Mga ginigiliw, yun po ang sinabi niya po sa 2 Chronicles 7:14, mga ginigiliw. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, and I am going to heal their land. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung tayo daw po ay tatawag sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw,
tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan. Mapapakinggan ko sila sa langit na aking trono at sila ay pagagalingin ko. Sabi niya po, I am going to heal their land. Sabi po ng ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya yun yung bagyo. Opo. Sinasabi na, oy, may bagyo na naman. Kung ano-anong pinapanalangin natin. Kung ano yung pinapanalangin natin, oro, plata, ano ba yung mga panalangin na yun? Hindi. Tatawag tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang may akda ng lahat. Opo, siya ang may akda. He is the author of everything. Kung wala ang Diyos, wala. Baka yung mga planeta na yan, nagdidinong pardan. Pati ti Earth, yung mundo na ginagalawan natin, baka naitama na sa Pluto kung ano-ano na ang nangyari. Basahin nyo sa Job. Siya ang naglatag ng kalangitan, siya ang naglatag ng mga planeta, ng mga bituin, sabi niya. So, ibig sabihin, ang Diyos ang may control ng lahat. Yung mundo na ginagalawan natin, hawak-hawak niya. Nandito po sa salita, basahin niyo po. Hawak ng Panginoon. Siya ang pundasyon ng mundo na ginagalawan natin, mga ginigiliw. So, I encourage everyone, no, ipagpatuloy po natin ulit bukas na talakayin ang salita ng Panginoon. Araw-arawin po natin na bibigyan din ang salita ng Panginoon ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, mga ginigiliw. Opo, ito lamang ang tanging paraan na iniwan sa atin ng Diyos upang makausap po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Opo, salamat po sa panonood, Mami Leti, Ma'am Precious, Pastor Emmanuel ng Ballesteros, Ma'am Petronilla, magandang umaga po sa ating lahat, no? I-share po natin yung mga salitang ito ng Panginoon. Malay natin, no, tayo po ang ginagamit ng ating Panginoon na marami pa po ang maliligtas. Tayo po ang daluyan ng pagpapala ng Diyos, no? Upang marami pa po ang makatanggap ng grasya at awa ng ating Panginoon, mga ginigiliw. So kung gusto nyo pong i-follow lahat yung mga videos ko sa YouTube po, Richard Alonso Pulis na Pastor po. Richard Alonso Pulis na Pastor. Makikita nyo po doon yung picture ng baby ko na si Isaac. Yun po yung i-click nyo po. Andun na po lahat yung mga videos ko na more or less 100 videos po. Napakarami po doon na videos na kung gusto nyong matuto po sa salita ng Panginoon, nandun po lahat yung mga salita ng Diyos na ibinigay ko po, na shinare ko po. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless. I love you with the love of the Lord.